Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Alam nyo ba na kapag ka ikaw ay car owner, hindi ka lang dapat drive ng drive. Kasi yung driving habits natin, nakakaapekto yan kung mapapaaga bang masira yung sasakyan natin or tatagal ito. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung 6 na driving habits na dapat nating iwasan para ma-prolong yung buhay ng ating mga sasakyan. So ready na ba kayo? Tara! Let's roll! Number 1, sudden acceleration and braking. Bukod sa malakas sa gas yung ganitong practice guys, kapag lagi tayong mabilis mag-accelerate, nakakadagdag yan sa wear and tear ng ating engine. Kasi kapag lagi madiin yung tapak mo sa accelerator pedal coming from a full stop, nagbibigay yan ng unnecessary load, unnecessary stress sa mga engine natin. Same thing kapag lagi naman tayong hard braking o yung preno tayo ng preno, no, nakakadagdag yan sa wear and tear ng brake pads or ng ating brake shoe or ng ating mga brake components. No, kaya lugi, no. Pero syempre may mga times talaga na kailangan mo magmadali, no. Kaya minsan hindi mo maiwasan magpreno bigla or mag-accelerate bigla, lalo na kapag emergency. Pero as much as possible, iwasan natin yan, guys. And also, yung passenger natin magpapasalamat sa atin kasi komportable yung ride kapag smooth lang yung acceleration pati pagpreno natin. Number 2, high revving when the engine is cold. Kapag kakastart pa ng engine natin guys, no, lalo na kung kakastart pa lang talaga, hindi pa agad nakakaikot yung langis sa lahat ng engine components natin. Hindi pa sila fully lubricated. Kaya kapag binomba natin agad yung accelerator pedal, talaga ganyan, makakadagdag yan sa mga wear and tear ng mga engine components natin. Kaya nga yung iba mga modern vehicles ngayon, 'di ba? Meron silang kapag naka-park or naka-neutral, hindi inaalaw ng ECU na mag-rev ka more than 4,500 RPM. Kasi nga to protect din 'yon. Isa yun sa mga reason kung bakit. Number 3, overloading the vehicle. Tanda natin guys, bukod sa traffic violation 'yan, no? Kawawa din yung engine mo, suspension mo, brakes mo kapag lagi mong ino-overload yung sasakyan mo. Yung maximum capacity ng vehicle natin exists for a reason. Nilagay yan ng manufacturer kasi alam nila kapag lagi kang overloaded, kawawa yung engine mo. Magtatrabaho ng super hard yan para lang mapaandar yung sasakyan. At magiging cause yan pa nga ng overheat or masira yung mga parts agad ng engine mo na bigla-bigla. Diba? At kawawa din yung suspension mo, no? Kasi kapag super bigat ng dala ng sasakyan mo, dadaan ka sa mga lubak, talaga makakadagdag. Baka mas mabilis masira yung mga suspension parts mo kapag ganyan. Same thing sa brakes, no? Kapag mas mabigat ng sasakyan, mas mahirap promeno. Kaya mas didiinan mo ngayon yung tapak mo ngayon sa brake pedal. Kaya ang nagiging dahilan yan para mapudpud agad yung mga brake parts mo, like brake shoe mo or yung brake pads mo. Or worst case, yung rotor disc mo mapalitan, di ba? 4, always driving on low fuel. Tanda natin guys, kapag almost empty lagi yung fuel tank natin, hindi tayo nakakatipid ng gas dyan. Kasi baka isipin natin, mas magaan yung sasakyan kapag ganyan. Hindi. In the long run, kawawa yung fuel pump natin. Kasi tanda natin, yung fuel pump, nagre-rely yan sa fuel para mag-stay cool and lubricated. Yan yung pinaka-coolant niya, yung fuel natin. Kaya kapag laging konti yung fuel natin, lagi na-expose sa heat yung ating fuel pump. Kapag nasira yung fuel pump natin, ititirik tayo niyan. Abala yan guys. Hindi makakastart yung sasakyan natin. Kaya lahat ng natipid natin kuno, mawabaliwala yan kapag nasira yung fuel pump natin. Number 5, driving fast on potholes o yung mga lubak. Minsan, hindi natin talaga napapansin yung mga lubak, lalo na kapag hindi tayo pamilyar sa mga dinadaanan natin, which is nangyayari talaga guys. Pero kung lagi tayong mabilis at may mga lubak tayong nadadaanan, kawawang-kawawa yung suspension system ng sasakyan natin. Madali silang masisira agad. Hindi lang suspension, madali ding masisira yung mga gulong natin guys. Kasi malay nyo, matamaan natin sobrang solid na lubak. Kawawa yung mugs natin, pwedeng mabengkong. Yung gulong natin, pwedeng lumobo yung gilid niyan. Or worst case, sumabog pa nga. Kaya kapag nagdadrive tayo at alam natin malubak, daan-daan lang tayo guys, no? Makaka-contribute yan para mas tumagal yung
suspension system ng ating sasakyan. Number 6, neglecting regular maintenance. Kapag sinabi nating regular preventive maintenance, hindi lang yan basta-basta oil change guys ha. Baka yun lang iniisip natin, mag-oil change lang. Hindi. Meron pa yung kasama like tire rotation, top up ng fluid, brake inspection, belts, etc. Marami yung kasama every period ng mileage ng ating sasakyan. Kasi kapag ka namimiss natin yan guys, yung mga preventive maintenance schedule na yan, lagi lang tayo nag-oil change. Mas madaling masisira yung mga parts na namimiss natin. In the end, mas malaki yung gastos at abala kapag ka namimiss natin yan. Kaya dapat, kapag ka PMS time na, preventive maintenance service na ng sasakyan natin, isabay natin yung mga dapat palitan or dapat i-check. Hindi lang tayo basta nag-oil change. Kaya kapag ka brand new yung sasakyan natin, may service booklet pa tayo, follow natin yon. Kung wala naman, make sure na alam natin yung dapat natin gawin for every milestone ng mileage na naabot ng ating sasakyan. So yun yung 6 na bad habits to avoid guys, para mas maprolong pa natin yung mga parts ng sasakyan natin. Kung may natutunan ka sa video na to, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. Till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!